Tumataas ang kaso ng COVID sa Pilipinas. Subalit nilinaw po ng Department of Health o DOH na nananatiling nasa low-risk category ang bansa. Paliwanag ng World Health Organization o WHO, ang isang bansa o lugar ay masasabing nasa low-risk category kung ang pagtaas ng mga kaso ng COVID sa huling 2 linggo ay 0 o mas mababa pa. Ang daily cases ng COVID, nasa 125 lamang ang sa Pilipinas, kung kaya't masasabing mas mababa po ito kumpara sa bilang ng Singapore na nasa 3,700 ang average ng COVID cases kada araw. Pero hindi porket wala pang naitatalang kaso ng flirt variant sa bansa ngayon at nananatili pa rin tayo sa low-risk category ng COVID cases ay dapat na tayong maging kampante. Bakit kanyo? Ito ay dahil sa hindi pa rin natatapos ang banta ng COVID sa Pilipinas. Sa katunayan, walang tigil ang COVID virus sa pag-mutate. Ayon nga po sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang flirt virus strain na siya ring pinakabagong variant ng COVID-19 ay ang dominant coronavirus ngayon sa Estados Unidos. Batay sa monitoring ng CDC mula noong April 11 to 27 ay hindi bababa sa 16% ng mga bagong kaso ng COVID sa US ay dahil sa flirt virus. Tumaas pa ito ng halos 30% noong April 28 to May 11. Subalit, ano nga po ba itong flirt o KP.2 COVID-19 variant na sinasabing nakakaapekto sa Estados Unidos, sa Singapore at sa iba pang mga bansa? Paliwanag po ng WHO, ang earliest sequence ng COVID-19 virus na Wuhan 1 ay naitala noong December 24, 2019. Ito ay na-displace ng Alpha variant na sinundan naman ng Beta, Gamma, Delta at Omicron variants. So tatandaan niyo po ba yun? Nanggaling ang BA.2.86 sa Omicron variant, samantalang ang JN.1 naman ay descendant ng BA.2.86. Matatandaang ang parehong variants ay itinuring na variant of interest ng WHO. Nanggaling naman sa JN.1 ang JN.1.18, KP.3 at KP.2 o flirt COVID virus. Kasalukuyan minomonitor ng WHO ang tatlong nasabing variants na ito dahil sila ay galing sa mga variants of interest na nabanggit natin kanina o mga strains na nakakabahala dahil mabilis itong kumalat. Kung kaya't hinikayat ng DOH ang mga doktor, clinics at hospitals na kaagad i-report sa kanila kung may mga pasyenteng nagpositibo sa virus na ito. Pakinggan po Flirt, natin. FL, small I, tapos capital RT. Yung katagaan na yan, nanggaling yan, meron kasi isang researcher na napansin niya yung mga mutation dun sa spike protein ng variant KP.1 at KP.2. Yun yung tamang pangalan KP1 saka si KP2. Yung kanilang mga mutation ay nagbago yung amino acid na phenylalanine or ang shorthand niya is letter F at naging leucine which is letter L sa position 4, 5, 6. Tapos yun namang arginine sa position 3, 4, 6, arginine kasi ang letter niya is R, naging threonine na ang letter niya ay T. So meron kang 4 na letters, F, L, R, T. Tapos silagyan niya ng maliit na letter I sa gitna. So it's contagious but it's not virulent, that doesn't kill. Kasi wala pa silang reported deaths. Right? Maybe it's nothing to worry about. So, or maybe it will just die down. Ang mga sintomas ng flirt virus ay kagaya rin po sa mga naunang COVID-19 variants. Ito ay ang sipon, baradong ilong, sore throat, pananakit ng ulo, labis na pagkapagod, pananakit ng katawan, ubo, lagnat o chills, pagkahilo at pagsuka, pagdudumi, kawalan ng panlasa o pangamoy, at syempre hirap po sa paghinga. Ayon sa ilang health experts, dapat ay epektibo pa rin na ang mga existing vaccines laban sa flirt COVID virus. Well, supposedly. Subalit, naglabas ang CDC ng guidance na dapat ay muling magpabakuna ang mga taong nakatanggap na ng COVID vaccine noong 2023. Paliwanag po ng DOH, may mga bagong bakuna na akma sa mga bagong variants ng COVID-19 o yung mga tinatawag na reformulated vaccine. Subalit, ang problema, wala pa nito sa Pilipinas. Kung kaya't
Hinikayat ng DOH sa mga manufacturers ng bakuna na mag-apply na ng Certificate of Product Registration sa Food and Drug Administration upang wala na maging problema sa paggamit ng COVID-19 vaccines. Matatandaang ang mga bakunang ginamit sa bansa noong kasagsagan ng pandemya ay sa pamamagitan ng Emergency Use Authorization lamang. Expired na po ang authorization na ito nang bawiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng public health emergency. Kung sakaling tamaan ng flirt COVID virus, subalit wag naman sana, kailangan bang mag-isolate o magsuot ng face mask? Ang sagot, kailangang mag-isolate at magsuot pa rin ng face mask. Kahit na nga tinanggal na ng CDC ang 5-day isolation requirement, ay nagpayo ito sa sinumang dadapuan ng COVID virus na manatili lamang sa loob ng bahay at magpagaling upang hindi naman makahawa ng iba. Magsuot ng face mask, uminom ng gamot at panatilihing hydrated ang inyong katawan. Kumain din ng mga masusustansyang pagkain, lalo na mga gulay at mga prutas, at syempre magpahinga. Yan ay ilan lamang sa mga payo ng mga doktor na dapat gawin kung magkasakit dahil po sa flirt virus. Subalit, paalala ng DOH, walang dapat katakot kahit mabilis na kumalat ang flirt COVID variant dahil hindi naman umano ito nakamamatay. Dagdag pa ng DOH, hindi pa dapat magpatupad ng travel restrictions sa bansa dahil wala namang siyentipikong dahilan para gawin ito sa ngayon. Patuloy ding makipag-ugnayan ang ahensya sa Bureau of Quarantine, gayon din sa mga international health authorities upang masusing bantayan ang mga points of entry sa buong Pilipinas nang sa gayon ay mapigilan ang pagkalat ng flirt virus. But if you look at our data, our Epidemiology Bureau, our utilization for hospitals are still very low for COVID-19. So hindi pa tayo tumataas. Although I'm watching the events unfold in Singapore, because I think in Singapore has reported an increase in flirt. Not flirtations, but flirt the new variant of variant under monitoring. It's a variant under monitoring. So hindi siya variant of concern, variant under monitoring. Patuloy ding paalala ng mga health experts, hindi dapat maging kampante ang publiko sa flirt variant dahil posible pa rin mauwi ito sa mas malalang kondisyon. Dapat pa rin anilang lalong mag-ingat ang mga matatanda at mga immunocompromised sa flirt virus. Parang din po noon. Anila panatilihin ang paghugas ng kamay at pagsusuot ng face mask kapag may sipon o ubo upang hindi makahawa. And higit sa lahat, huwag katakutan ang magpabakuna dahil ito po ay nakakapagligtas ng buhay laban sa COVID virus.